What is up mga kap? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa aking pasya na mag-motovlog. Alam ko madami nagtatanong bakit ko pinasok ang mundong ito. Ano nga ba ang nagtulak sa akin at bakit kahit maituturing akong late bloomer, sa larangan na ito ay tinangka kong mag-motovlog. Pero bago tayo magpatuloy, let's roll the intro! 2007 ako nagsimulang gumamit ng motor for riding and commuting purposes. Pero bago yun ay marunong na talaga ako magmotor. 2007 lang talaga ako nagkaroon ng driver's license at motorsiklo na pag-aari ko. At ito ay Suzuki Smash Revo 110cc. On that same year ay naging presidente ako ng unang motorcycle club na itinayo namin, which is Suzuki Smashers Club. Kami ang kauna-unahang club ng mga may-ari ng gumagamit ng Suzuki Smash 110cc na underbone. Dito ako nagsimulang ma-expose sa papausbong na komunidad ng mga riders. A year after ay itinayo naman namin ang Valenzuela Moto Club o VMC. 2018 nang isa ako sa mga naging founding members ng Motorcycle Rights Organization o MRO na siyang lumaban para maisaayos ang panukalang anti-modification policy ng LTO. Sinuspindi ang nasabing policy dahil sa aktibong pakikipaglaban ng mga riders. Mula 2008 hanggang 2020 ay kasama akong itinaguyod ang MRO upang pamunuan ang mga laban ng mga riders para sa karapatan nito. Tinutulan natin ang mga anti-rider policies mula lokal hanggang nasyonal. Ito ang naging buhay ko sa riding community at ito ang humulma ng aking pagkatao bilang rider. Maraming advokasya, formasyon at mga proyekto sa riding community na ako ay na-involve, pero nitong 2020, panahon ng pandemya ay nagpasya kami na itatag ang kapatiran sa dalawang gulong o kagalong. Isang kapatiran ng mga rider mula sa hanay ng mga manggagawa. Sa tingin namin ay panahon na para naman mas patingkarin at magkaroon ng boses sa mga manggagawa sa riding community na siyang mahigit 90% ng populasyon nito. Marami ang sumuporta at madami ding kritikal sa plano naming ito na itatag ang kapatiran, kaya hindi rin maiiwasan na marami sa mga matagal ko ng mga kasama sa komunidad ay iniwan ako sa bagong krusadang ito. Gayunpaman, pasasaan din ba at maintindihan din ng iba ang tunay na layunin bakit itinatag ang kagulong? Lalo pat sa loob ng 3 taon ay unti-unti naman itong napapatunayan na consistent ito sa pangunahing layunin nito na isulong ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang riders. Teka, hindi ko naman ginawa itong vlog na ito para pag-usapan natin ang aking talambuhay at ang kasaysayan ng riding community. Kinailangan ko lang ilahad ito para kahit papano ay makilala ako ng mga kapatid natin na hindi pa alam kung saan ako galing, upang maintindihan ninyo na ang pagpasok ko sa mundo ng motovlogging ay hindi galing sa wala at simpleng napagtripan ko lang. Sa madaling salita, si Sir Donyo ay maaring late bloomer sa mundo ng motovlogging, pero hindi na tayo bago sa paglingkod sa riding community. 3 ang pangunahing dahilan ko kung bakit ko pinasok ang motovlogging. Sa unang dahilan ko ay mula nang tamaan ako ng pagkakasakit nitong taong 2023. Sa mga nakakilala sa akin, alam nilang ako ay naratay sa karamdaman ng mahigit kalahating taon dahil sa komplikasyon sa puso. Sa mga panahong ito na sa bahay at ospital lang ako, ay nagkaroon ako ng oras na manood ng mga vlogs at motovlog content sa YouTube.
Dito ko nakita ang malaking potensyal ng motovlogging sa pagpapalakas ng kapasidad sa pagpapalaganap ng ating mga advokasya. Bago pa man ako nagkasakit at naratay, saksi ako papaano magkandara pa sa pagpapalitrato ang aking mga kasama sa mga vloggers na nakasama namin sa Mindoro noong 2022. Hindi ako makapaniwala sa inabot na kasikatan ng mga vloggers at content creators na ito at ang kanilang impluwensya sa mga ordinaryong riders. Mas lalo ko itong naunawaan nang mapanood ko sila sa kanilang mga vlogs. Ang kanilang mga kwento, paglalakbay at mga ginawa na nasa isang 10 to 20 minutes na video ay refleksyon ng aspirasyon, pananaw at landas na tinatahak ng isang ordinaryong rider. Tila silang mga vloggers na ang nagrepresenta nito at hindi na ang mga clubs at mga samahang ating kinaaniban. Dito ako humantong sa pasyang dalhin na dito ang ating advokasya sa mundo ng motovlogging dahil ito sa ngayon ang epektibong platform sa pagsusulong ng ating advokasya. Kaya ang motovlogging for advocacy ang unang dahilan ko. Ang aking ikalawang dahilan, to share. Kaugnay ito ng nauna kong dahilan. Ang YouTube ay hitik sa impormasyon. Totoong info man o fake news. Ang punto, isa na ito sa mga pinagkukunan ng impormasyon ng mga tao bukod kay Google University. Oportunidad ito para maibahagi natin ang ating mga pananaw, karanasan at mga kaalamang nararapat lamang na maibahagi, lalo na sa mga kapatid na riders na kailangan ng mga impormasyong makakatulong sa atin sa araw-araw na buhay. Siyempre, dapat siguruhin natin na ang bawat impormasyon na ating i-upload sa bawat video natin ay sisiguraduhin nating tama at hindi fake news. Dahil kung fake news yan, ay imbes na makatulong tayo ay magiging cause pa tayo ng kalituhan. Nais natin sa mamagitan ng ating pagbabahagi ng ating mga pananaw at kaalaman ay magsilbi tayong inspirasyon sa bawat kapatid na riders. And at the same time, ay nagsisilbi tayong boses sa mga pananaw at tindig na hindi gaanong naririnig at mahikayat sila na tumindig din. Nagsimula tayong mag-upload ng ating mga content hinggil sa ating tindig at pakikisa sa mga kapatid na riders ng Grab. Gabay sa pagboto sa barangay elections, panawagang kapayapaan sa Gaza, hanggang sa simpleng pagbabahagi ng ating karanasan sa pagtuklas ng mura at maayos na mikropono sa ating action cam. Ganun kalawak ang ating nais ibahagi, kaya asahan niyong mas madami pa ito sa mga susunod na araw. Ang aking ikatlong dahilan, to keep. Mas personal ang pangatlo kong dahilan. Ang ibig sabihin ng to keep ay ang pagnanais ko na maatala sa magitan ng YouTube ang aking mga pananaw, kaalaman at mga karanasan sa buhay. Yun naman talaga ang ibig sabihin ng vlog, di ba? Isa itong video log na kung saan ang ating mga memories o laman ng ating mga isipan ay naitatala natin sa magitan ng videos. Sa aking pagkakasakit, na-realize kong anytime pwede tayong kunin sa mundong ito. At ayaw kong maiwan na lamang sa mabubulok kong katawan ng mga alaala at mga naimbak kong kaalaman sa buhay. Habang buhay ang YouTube ay pwedeng may mapanood ang mga susunod na henerasyon sa aking mga journeys at paglalakbay sa buhay nung ako ay nandito pa at may kakayanan pang mag-motovlog. Ituring nyo sanang isang pamana ito para sa mga susunod na henerasyon at naway mula dito ay maka-inspire naman ako kahit paano sa kanila. Alam ko yung iba dyan tatawagin akong hipokrito dahil wala sa mga dahilan ko ang kumita sa YouTube. Kung kikita man ako sa ginagawa kong ito, di salamat. Pero wala talaga sa listahan ko dahil hindi ko siya prioridad. Bukod sa napakalayo pa ng posibilidad na dahil napakakunti pa lang ng aking bilang ng aking subscribers,
at viewing hours. Pero malaki na rin ang pagpapasalamat ko dahil nasa mahigit 30 na ang subscribers natin ngayon. At dahil sa inyo ay sisikapin pa nating ma-improve ang ating motovlogging para naman maging proud kayo sa sinusubaybayan ninyo. Sana itulungan nyo pa ako na mas mapalawak ang bilang ng ating mga subscribers at mga manunood. Hindi dahil para kumita, kundi para mas malawak pa ang ating maabot at maaaring matulungan sa content na ating i-upload at mapalawak ang reach ng ating mga advocacies. Kung sakali mang ma-monetize tayo, eto itaga nyo sa bato. Yung unang sahod ko ay ipambibili ko ng mga items na ipamimigay sa mga subscribers natin sa pamamagitan ng raffle. Ito ay tanda ng aking pagpapasalamat sa inyong pagsuporta at kagustuhan na ibalik ang favor sa inyo. Kung 5 na helmet ang mabibili ng una kong sahod, di 5 helmet ang ating ipaparapol. Okay ba yon? Pero wag muna nating pag-usapan ng detalye ito. Baka kasi bumilang pa tayo ng taon bago tayo makatanggap ng sahod sa YouTube. Pero malay nyo, may mabait na sponsor na dumating kahit di pa tayo monetize at maisipan na sa pamamagitan natin ay magparapol siya ng mga magagandang items para sa ating mga subscribers. Hindi imposible yan. Kaya abangan na lang ang susunod na kabanata. Ayun mga kap, ngayong nailatag ko na sa inyo ang ating mga dahilan kung bakit ko pinasok ang motovlogging, I hope tuloy lang ang inyong suporta at patuloy nating palakihin pa itong ating channel. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyo at sinasamahan nyo ako sa aking journey na ito. Dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, I have almost 5,000 friends sa Facebook. Yung Serdon page, mahigit 1,000 na ang followers. At yung Instagram ko, I have more than 500 followers. Lalong imposible naman na 30 lang ang nakakilala sa akin sa dami ng ating kaibigan at kamag-anak. I know, someday susuportahan nyo ako. Kaya start with clicking the subscribe button below and the notification bell para updated tayo sa ating mga uploads natin. Ito ang inyong Sir Don na nagsasabing ride safe, ingat sa bawat biyahe natin at makabulahang araw sa lahat. This is your Sir Don signing off.